Breaking news, France at Philippine Navy magsasanay puwersa para sa live fire drills sa West Philippine Sea. Samantala, US nagbigay ng $500 million para palakasin ang mga kagamitan pagdigma ng Pilipinas. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, please subscribe and like and share. Ayon umano sa balita, sinabi umano ng bansang France na handa itong makipag-live fire drills sa Philippine Navy sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, sinabi pa ng kapitan ng commanding officer ng France Frigate na nasa Philippine Navy pa rin ang desisyon. At ayon pa dito, ang nasabing military exercise ay bahagi ng bilateral na cooperation sa dalawang bansa na naglalayon umano palakasin ang kanilang ugnayan sa larangan umano ng depensa at seguridad. Ang paglalahok umano ng Pransya sa live fire drills kasama ang Philippine Navy ay nagpapakita ng pagsama-sama ng dalawang bansa upang mapalakas nito ang kanilang kakayahan sa pagtugon umano ng mga potensyal na hamon sa rehiyon. Ito rin umano ay nagbibigay daan sa dalawang bansa upang magpalitan ng kasanayan, magtulungan sa training at magpalakas ng kanilang strategic partnership. At ayon pa dito, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng live fire drills na ito, ay inaasahan rin na mapalakas ang interoperability ng Philippine Navy at ng mga kasundaluhan ng France, pati na rin umano ang pagpapalalim ng kanilang kaalaman sa iba't ibang aspeto, military operation. At ayon pa dito, ito rin umano ay makakatulong sa pagprotekta sa ating mga teritoryo na pag-aari dyan sa West Philippine Sea at para mabawasan ang agresyon umano ng China, ang pagiging agresibo nito sa patuloy na pag-aangkin sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang isasagawang live fire drills na ito ng Philippine Navy at ng France ay makakatulong din sa pagpapatrolya dyan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon pa nga rito, layunin umano ng France at ng Philippine Navy sa kanilang live fire drills sa West Philippine Sea ay mapalakas ang kanilang military cooperation at interoperability sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ganitong military exercise. Ang dalawang bansa ay naglalayon magkaroon ng mas mataas na antas at pagtutulungan at koordinasyon sa larangan ng depensa at seguridad. Ang live fire drills na ito ay naglalayon mapalalim ang ugnayan ng France at ng Pilipinas sa aspeto ng military operation. Ito rin umano ay magbibigay ng daan sa kanilang mga kasundaluhan na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa isa't isa at mapalakas ang kanilang kakayahan sa mga posibleng senaryo ng krisis o conflict sa rehiyon. Ang France ay isa din sa mga tumutulong umano ng bansang Pilipinas na mapalakas ang depensa ng bansa at handa din itong tumulong kung sakali umano ituloy ng bansang China ang patuloy nitong pag-aangkin sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Ang bansang France ay isa sa mga kalyado umano ng bansang Pilipinas na handang sumuporta at ipagtanggol ang Pilipinas kung sakali umano pagpapatuloy ng China ang pag-aangkin nito sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ang panggigipit nito sa mga mangingisdang Pilipino. At ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, may bagong batas umano ang China na ipinatupad ngayon sa West Philippine Sea na sila lang daw umano ang nag-aproba at nagpatupad. Hindi umano sinunod ng China ang international na batas o UNCLOS. Gumawa ito ng sariling batas na ayon pa dito na lahat umano ng mga kalapit na bansa nito ay umalma sa bagong batas na ipinatupad ng China at maaaring hulihin ng China Coast Guard ang mga trespasser at ma-detain ng 60 na araw. At ito umano ay hindi papayagan ng bansang Pilipinas dahil illegal umano ang batas na ipinatupad ng China. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, binalaan na umano ng US at Pilipinas ang China sa bagong batas nito na ipinatupad sa South China Sea na dapat ay isinusunod umano ng bawat na bansa ang international na batas o UNCLOS na hindi dapat ang isang bansa na gumagawa lang ng sariling batas na dapat sundin kung ano man ang nakasaad na batas sa karagatan umano ng South China Sea. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang pakikipagtulungan sa pagitan ng France at Pilipinas sa pamamagitan ng military exercise ay nagpapakita ng solidaridad at suporta sa isa't isa laban sa anumang potensyal na banta. Ay ito ay nagpapadama sa China na may mga kalyado at partners
ang Pilipinas na handang tumulong sa depensa ng kanilang mga teritoryo. At ayon pa, ang pagpapakita ng military capability cooperation sa pamamagitan ng live fire drills ay maaaring magdulot ng deterrence effect sa China. At ito ay maaaring magpadama sa China na ang Pilipinas kasama ang kanilang mga kaalyado ay handang ipagtanggol ang kanilang karapatan sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, ang pagtutulungan sa military exercise ay nagpapalakas ito ng interoperability sa pagitan ng puwersa ng France at Pilipinas. Ito ay magbibigay daan sa mas maayos at epektibong koordinasyon sa mga joint operation sa maaaring magdulot na mas mahusay sa pagtugon sa anumang sitwasyon. Ang live fire drills ng Philippine Navy sa West Philippine Sea ay hindi lamang nagpapakita ng solidaridad at suporta, kundi nagbibigay din ng deterrence effect na nagpapalakas ng interoperability na maaaring makatulong sa pagbawas ng agresyon ng China sa nasabing rehiyon. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, ang panukalang batas na naghahanap umano ng kalahating milyon US dollar na taunang tulong milyang US para sa Pilipinas ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang depensa at seguridad ng Pilipinas. Ito ay isang uri ng foreign military financing na magsisilbing tulong pinansyal mula sa US upang suportahan ang modernisasyon, kagamitan at equipment ng Philippine military. At ayon pa dito, ang pagsusuri sa nasabing panukala ay isang kritikal o proseso upang matiyak na ang tulong na ito ay mapupunta sa mga nararapat na proyekto at hangarin sa pamamagitan ng pagsusuri ay matitiyak na ang tulong na nakakatanggap ng Pilipinas ay magagamit sa wasto, makakatulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine military. At ayon pa dito, ang potensyal na pag-aproba ng nasabing na panukala ay magbibigay daan sa Pilipinas na makakuha umano ng dagdag na suporta mula sa US upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa depensa at seguridad. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ugnayan ng dalawang bansa sa larangan umano ng seguridad at makakatulong sa pagtutulungan sa pagharap sa mga hamon at banta sa rehiyon. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang tulong pinansyal mula sa US ay maaaring gamitin para sa mga modernisasyong kagamitan ng Philippine military. Ito ay magbibigay ng pagkakataon sa kanilang mapalakas ang kanilang armas at equipment upang maging epektibo sa kanilang misyon at operasyon. Bahagi din ng tulong mula sa US ay maaaring direkta sa training, education, mga kasapi ng Philippine military. Ito ay magbibigay ng pagkakataon sa kanila para mapabuti ang kanilang kasanayan at kalaman sa iba't ibang aspeto ng militar operasyon. Sa pamamagitan umano ng tulong mula sa US ay maaaring mapalakas ang interoperability ng Philippine military sa iba't ibang international military force. Ito ay may bibigay daan sa mas maayos na koordinasyon at pagtutulungan sa mga joint operation exercise. At ayon pa dito, ang pagtutulungan ang tulong pinansyal mula sa US ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine military na mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa bansa. Ito ay magbibigay ng tiwala sa kanilang kakayahan na protektahan ang teritoryo ng Pilipinas laban sa anumang banta. Ikaw kababayan, pabor ka ba sa ginawang tulong ng US sa Pilipinas? Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po.